Guys, isang nakakatakam na recipe na naman ang i-share ko sa inyo for today's video. Last time ko pa nga ito na iluto guys at ngayon ko lamang ito ma-share sa inyo. Halika at ituturo ko sa inyo kung papaano natin mas lalong pasarapin ang ating kalderetang kambing. Sa isang kasirola guys, nandito na ang ating karne ng kambing. Pagkatapos ay maglalagay lamang tayo dito ng toyo. Sunod naman ay maglalagay na rin ako dito ng bawang at sibuyas. At ang pinakahuli guys ay maglalagay tayo dito ng pamintang durog. Pagkatapos ay hahalu-haluin lamang natin ito. So ayun guys, parang nag-adobo ka lamang dyan. Yun nga lang, wala itong suka. Medyo nakulangan ako sa toyo dyan, kaya magdadagdag pa ako dito. Pagkatapos ay papakuluan lamang natin yan hanggang sa lumambot na yung karne. At habang pinapakulo natin yan ay dito sa kabilang kalan, magpipirito na ako dito ng patatas na hiniwa ko lamang ng ganito kalalaki. Hintayin lamang natin maprito yung sa kabilang side, tsaka na natin ito ibaligtad. Pagkatapos maprito ng ating mga patatas ay ilalagay ko lamang yan sa gilid para maalis yung excess oil. Tsaka ko na rin dyan ifo-fry din yung ating mga carrots na hiniwa ko lamang ng ganito kalalaki. Yung ating karne guys ay pinakuluan ko pala sa ating pressure cooker para mas mabilis itong maluto. 30 minutes nga pala namin itong pinakuluan pero nasobrahan ito sa lambot, so I suggest pwede na ito sa 20 minutes. Dito sa pinagprituhan ko ng carrots at patatas ay magigisa naman ako dito ng bawang. Hintayin lamang natin na mag-golden brown ang ating bawang, tsaka ko na ilalagay dyan yung ating sibuyas. Kapag lumabas na ang aroma ng ating sibuyas or kapag naging translucent na ito ay pwede na nating ilagay yung inadobo natin kanina na karne ng kambing. Kung mapapansin ninyo guys ay humihiwalay na yung laman sa buto nito. So ang gagawin ko nito guys ay dahan-dahan na lamang ako sa paghahalo para hindi malusaw yung ating karne. Yung iba guys ay naglalagay sila ng luya or dahon ng laurel kapag mag-aadobo sila. Ako kasi guys personally ay hindi ko gusto yung lasa ng laurel, kaya hindi ako naglalagay ng laurel kapag ako ay nagluluto. Pagkatapos ay maglalagay naman ako dito ng beef cubes. Dalawa nga pala yung nilagay ko dyan, hindi ko lamang na videohan yung pangalawang paglalagay ko ng beef cubes. Nagdagdag lamang ako dyan ng konting sabaw at saka isa't kalahating kutsara ng brown sugar. Saka na rin ako dito maglalagay ng maliit na lata ng liver spread. Yan yung magiging pampalapot ng ating sabaw. At syempre, hindi pwedeng mawala dyan ang ating tomato sauce. Dahan-dahan ko lamang itong hahaluin guys dahil baka malusaw yung ating karne. Magdadagdag pa ako dito guys ng konti pang tomato sauce at konting asin. Pakuluan lamang ulit natin yan guys hanggang maglesen na yung sabaw nito. Sa part na to guys ay dito ko pa lamang ilalagay ang ating sili. Pwede nyo namang isama sa pagigisa yung sili. Kaso kasi guys, in my part ay hindi kumakain ng manghang si Kuya Baste at si Ate Mariel. So kailangan ko munang maghiwalay nung kakainin nila guys bago ko ito bigyan ng sili. Isinama ko na rin pala dyan guys yung pinirito natin kaninang patatas at carrots. At kapag naglesen na at lumapot na yung ating sabaw ay pwede na nating i-turn off ang ating kalan at ready to serve na ang ating special kalderetang kambing. Syempre, hindi pwedeng mawala sa ating video ang tiki mantay. Ayan, sa pinaglutuan natin ng kaldereta ay nagsangag lang kami dito ng kanin. Tsaka lamang tayo dito kukuha ng kaldereta at gagawin lamang natin itong toppings. Alam nyo guys, patatas at carrots pa lang na may konting sabaw, masarap na. At kung nagustuhan mo ang recipe natin today, pa-like naman po at pa-share na rin ito sa iyong mga kaibigan. At syempre, wag din pong kalimutan na i-follow ang aming page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Yun lang, bye!